Idinipensa ng House Prosecution Panel ang self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas matapos itong tawaging discredited witness ng kampo ni Vice President Sara Duterte dahil sa pabago-bagong salaysay. Sa pulong balitaan, sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na isinantabi ng defense team ang paliwanag ni Las Cañas sa kanyang sworn affidavit. Nagpahayagaan niya si Las Cañas kung bakit niya binago ang salaysay sa pagharap sa pagdinig ng Senado noong 2016. Yan ay statements ni Mr. Las Cañas, no? At sabi naman natin, we were not presenting them to prove the truth of these statements dahil nga wala si Mr. Las Cañas. To be accurate, no? Again, ang purpose, bakit natin pinipresent to? Just to show ano yung naging basehan ng NBI para magkaroon ho sila ng ganitong institutional findings. Meron siyang sinabi doon na merong orders coming from then Mayor Sara Duterte na somehow ay related doon sa order na magkaroon ng kidnapping at magkaroon ng sinasabi nilang extrajudicial killings, no. Ang punto kasi dito na hindi naman ibig sabihin na kung pabago-bago ang testimony o affidavit ng isang witness ay wala nang bigat o wala nang value yung sinabi niya, no? Remember dun sa kanyang pangalawang affidavit, parang binanggit doon ni Arturo Las Cañas that he was somehow under duress Kasi kinote siya, no? Pinasabi sa kanya na ito yung sabihin niya. Nakasaad dito na itinanggi di umano ng witness ang lahat ng nasabi sa October 2016 Senate hearing matapos na makatanggap ng utos mula kay nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at Senador Alan Peter Cayetano. Dagdag ni Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, isa lamang component ang affidavit sa ebidensya ng prosekusyon at sa kanyang paniniwala, maituturing na admission against interest ang pagsasabing mayroong pananagutan si Las Cañas kaya nagkaroon ng konsensya at isiniwalat ang pangyayari. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.